Hati-hati na ba ang iyong mga paa? Handa nang umalis, mag-iwaliw at lumarga. Buti na lang taga dito ka. Singdami ng happening, ang dami ng isla. It's more fun in the Philippines. Bakit palalayo? Sobrang swerte kaya ng tsinelas mo. Ang Davao ay nagtataglay ng napakayamang tradisyon. Iba't ibang uri ng fiesta, ito ay pinagdiriwang sa iba't ibang lalawigan na matatagpuan sa Davao. Una na rito ang Kaimunan Festival na ipinagdiriwang bilang anibersaryo ng munisipalidad ng Mako tuwing ika-4 na linggo ng Hunyo. Kabilang rin ang Kadayawan Festival, bilang isang pagpapahayag ng kahalagahan, kapangyarihan, kagandahan at kabutihan na mula sa isang bagay. Isa rin rito ang Banayan Festival. Ito ay pinagdiriwang sa Banay-Banay sa ikatlong linggo ng Oktubre. At ang huli ay ang Banana Festival. Ito ay pinagdiriwang sa unang linggo ng Hunyo bilang anibersaryo ng Davao del Norte. Mayaman din ang Davao sa iba pang uri ng prutas, gaya ng rambutan, lansones at saging. Kilala rin sa Davao ang sikat na prutas ang durian, na may di ka nais-nais na amoy, ngunit sa likod nito ay may tinatagong sarap. It's more fun in the Philippines. Bakit palalayo? Sobrang swerte kaya ng tsinelas mo. Tatanda ka sa paraiso. It's more fun in the Philippines. Bakit palalayo? Mula Batanes hanggang Mulo, iba ang saya ng Pilipino. It's more fun in the Philippines. Nandito naman tayo sa isang lugar sa Davao kung saan titikman natin ang iba't iba nilang pagkain gaya ng panada. Ito naman ay sa halimbawa ng panada. Tamis ng unang tikim, hinahanap-hanap, di na makikita. Ika'y walang kahambing, ang pangis at walang kasing tamis na unang. Ano naman natikman natin ang kanilang masarap. It's more fun in the Philippines. Bakit palalayo? Sobrang swerte kaya ng tsinelas mo. Tatanda ka sa paraiso. It's more fun in the Philippines. Bakit palalayo? Mula Batanes hanggang Ito naman ang kanilang kasama. Sarap. Meron din silang lumpiang ubos at ang saging na binalot sa dahon ng nyog na tinatawag nilang tusok. Minana natin sa ating mga ninuno ang iba't ibang uri ng paniniwala na kung saan hanggang ngayon ay patuloy pa rin itong umiiral. Isa sa mga ito ang paniniwalang bawal magwalis sa loob ng tahanan kapag sumapit ang gabi, sa kadahilanang na itataboy ang swerte. Isa rin rito ay ang pagtulog na nakalagay ang libro sa ilalim ng unan, nang sa gayon, kinabukasan, ay matatandaan pa ang iyong mga pinag-aralan. Kabilang rin ang paniniwalang bawal magsuklay ng buhok sa pagsapit ng gabi, sapagkat maaaring maulila ang gumawa ng naturang kasabihan. Ang pagpulot ng pera na nahulog ng ibang tao, pinaniniwalaang dapat ay iyo muna itong ikutan ng 3 beses bago kuhain ng nahulog na pera,
upang hindi bumalik sa iyo ang malas. Pinagbabawal rin sa kasabihan na ang pagkuha ng 3 tao sa isang litrato dahil maaaring mamatay ang nakapwesto sa gitna. Mayaman din ang Davao, hindi lamang sa kanilang mga pagkain, paniniwala, fiesta at mga tradisyon. Mayaman din sila sa mga magagandang pasyalan gaya ng People's Park na kung nasaan tayo ngayon. Pati ang kanilang Crocodile Farm, Philippine Eagle Sanctuary at ang kanilang Eden Nature Park at pinakahuli ay ang Mount Apo na tinaguri ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Minsa'y natuwa ang may likha, 7,000 pulo ang ginawa. Mga hiyas na inilatag sa malasutlang dagat. At ang bayan niyang pinili, nasa tulog ng bahaghari. Kaya't 1,000 kulay ng aakit kumakaway. Piliin mo rin ang Pilipinas. Amin na patunayan na may natatagong ganda ang Davao. Sana ay inyo rin itong masakyan. Kaya't ano pang hinihintay? Tara natin yung tuklatin. Ang Paray.